During sa latest chapter nga ng manga, napag-alaman natin na yung mga numbers pala nakasapi sa Beast Pirates mga failed na ancient giants according kay Big Mom. Meaning itong mga numbers na to kasama sa pinag-eksperimentohan ni Caesar the Clown sa Punk Hazard. And speaking of Punk Hazard, sa mga hindi nakakaalam, itong Punk Hazard nga hawak mismo ng Marines. In fact, ito nga yung mismong research facility nila. Kung maalala nyo nga, dito pa nga nakain ni Momonosuke yung ginawang artificial devil fruit ni Dr. Vegapunk. Kaya nakapag-transform into dragon itong si Momonosuke. Anyway, dahil nga daw sa kapal ng yelo sa Punk Hazard, inabandona na ng mga Marines itong Punk Hazard. At si Caesar the Clown nga yung nagpatuloy na gumamit sa facility na to. At dito nabanggit nga ni Caesar the Clown na nagsiselos lang daw si Dr. Vegapunk sa katalinuhan niya. Dahil kaya nga daw niyang palakihin yung mga bata na nakita natin during Punk Hazard arc. Pero para sa akin matagal nang kayang gawin yon ni Dr. Vegapunk. Dahil kung babalikan nga natin yung isang panel during Punk Hazard arc, kapansin-pansin dito yung mga giants na similar kay Ors at nagyelo nga sila dito. So kung matatandaan nyo nga si Vinsmoke Judge, diba scientist siya? In fact, kasama nga niya si Dr. Vegapunk na nakatuklas ng lineage factor. At yung lineage factor nga mismo yung ginamit niya para makabuo siya ng mga malalakas na soldiers ng Germa Kingdom. So what if magkakonekta ang lahat ng to? At yung niluluto ngang pakulo ni Dr. Vegapunk na ipapalit niya daw sa mga warlords, ganito yung gagawin niya. May dalawa nga akong naiisip na way kung ano yung ipapalit sa mga warlords. Bali iisa-isay natin yung mga possibilities na yan. Una, ang tingin ko nga pwedeng ginawa ni Dr. Vegapunk na papalit sa lakas ng mga warlords yung mga clones na ginawa niya na similar sa mga warlords. At kapag nakagawa na nga siya ng mga clones, pwedeng gamitan naman niya to ng artificial devil fruits na similar sa mga pinakamalalakas na devil fruits na hawak ng mga Yonko. Diba? For example, gagawa si Dr. Vegapunk ng clone na similar sa katawan at muka ni Buggy. And papakainin naman niya to ng devil fruit na Gura Gura no Mi. Imagine guys, sobrang lakas nun pag nagkataon, diba? Kuya Enero, paano naman mapapakain yung isang clone ng devil fruit? Panigurado cyborg lang yan, kaya hindi yan possible, diba? Nagkakamali kayo dyan. Dahil kung maalala nyo nga diba, pwedeng magkaroon ng devil fruit powers yung isang bagay based sa research na ginawa noon ni Dr. Vegapunk. Gaya na lang nung espada ni Spandam na si Funk Fried. Nagagawa nga niyang mag-transform into elephant. So very possible na magkaroon din ng devil fruit ang isang cyborg. Even though hindi talaga sila tunay na tao. Ang ikalawang possible na ginawa naman ni Dr. Vegapunk na papalit sa mga warlords yung mga ancient giants na may devil fruits. Bali ang paliwanag ko dito, pwedeng yung Punk Hazard Island mismo, tirahan talaga dati ng mga ancient giants. So ano namang pwedeng ebidensya ko dito? Gaya nga ng sabi ko kanina, may natagpuan sila Chopper sa Punk Hazard na mga frozen ancient giants. At hindi lang yan, dahil nakakita nga rin sila Luffy dito ng isang malaking bungo. At hindi lang yan, dahil kung maalala nyo nga rin yung Yeti Cool Brothers, diba mga giants din sila na nakadistino sa Punk Hazard? So possible na pwedeng kalahi rin nila yung mga ancient giants. At hindi lang yan, dahil sa tuwing magpa-flashback nga ng scene regarding sa world government, diba laging ang example nila sa mga pictures mga ancient giants. So bakit hindi yung normal lang na giants? Hindi ba yung kasuspe-suspecha? At isa pa guys kung makikita nyo nga yung mapa ng mismong isla ng Punk Hazard, diba kapansin-pansin na parang Pokeball to? De joke lang. Kapansin-pansin nga dito na parang may blankong butas sa gitna ng isla na to. So naisip ko lang na pwedeng yung blankong bilog sa isla na to yung Onigashima. Yes guys, yung Onigashima nga. Kasi nakita naman natin na parang talagang tirahan niyang Onigashima ng sobrang lalaking mga ancient giants noon. In fact, may malaki nga ring bungo dito, diba? So pwedeng yung isla ng Onigashima nasa Punk Hazard talaga noon at may naglipat lang dito. Bali ang pinopoint ko dito sa tagal ng pinag-aaralan ni Dr. Vegapunk itong mga ancient giants, possible na ito yung tinutukoy niyang malakas na puwersa na pwedeng pumalit sa mga warlords. Kaya nagdesisyon na silang buwagin ang 7 warlord system. Anyway, mapunta na tayo sa kanina nyo pa hinahantay na theory.
At ito nga yung kung paano nga ba sa tingin ko nagkaroon ng dalawang devil fruit si Blackbeard. So since ang topic nga natin ay si Dr. Vegapunk, tingin ko nga ay konektado siya kay Blackbeard. So isa-isahin natin yung mga ebidensya na nakalap ko. Marami naman sa inyo ay panigurado na nakita na yung picture na to na dinrawing ni Oda nung bata pa si Blackbeard. May snow nga sa background niya at buwan. So yung snow at buwan na yan, dyan tayo makakakuha ng clue kung paano nga ba nakakuha si Blackbeard ng dalawang devil fruit. Bali, tandaan nyo yan guys ha. During Sabo de Archipelago arc nga, nung time na pinaghiwa-hiwalay ni Kuma yung mga Straw Hat Pirates, napunta itong si Franky sa Karakuri Island. And later on nalaman nga natin na sa isla na to isinilang si Dr. Vegapunk. So as you can see, Snowy Island nga itong Karakuri Island na same sa una nating clue sa picture ni Blackbeard. So ang idea ko dito pwedeng dito sa isla rin na to lumaki si Blackbeard noon. At kung matatandaan nyo nga during sa cover story ni Enel nakita natin si Dr. Tsukimi kung saan pinapunta niya ng buwan yung mga species. So possible na taga-moon talaga itong si Dr. Tsukimi. At pwedeng ganun rin si Dr. Vegapunk. So nag-fit din dito yung ikalawa nating clue na nasa picture ni Blackbeard, which is may moon nga sa picture niya. Maybe foreshadowing yan na sa moon talaga nakatira yung gumawa sa kanya. Bali ang tingin ko dito kay Blackbeard hindi talaga siya fully human. Yes guys, hindi siya normal na tao. Bagkos isa siyang genetically modified human. Dahil in history nga in One Piece sinasabing hindi pwedeng makakain yung normal na tao ng dalawang devil fruit. At gaya nga ng sabi ko kanina, kaya ni Dr. Vegapunk na mapakain yung devil fruit sa mga bagay-bagay. Gaya nga ng espada ni Spandam. So possible na pinag-eksperimentohan ni Dr. Vegapunk nung bata pa lang itong si Blackbeard. Kung maalala nyo nga sa flashback story ni Oden, sinabi nga ni Buggy kay Shanks na hindi daw natutulog itong si Blackbeard. At sinabi nga rin ni Marco the Phoenix during Marineford War na hindi daw normal yung katawan ni Blackbeard. So pwedeng indication niya na hinihint na sa atin ni Oda dito na talagang hindi normal na tao si Blackbeard. At minodify nga siya talaga ni Dr. Vegapunk. Ang isang evidence pa nga natin na magkakonekta itong si Blackbeard at Dr. Vegapunk yung Devil Fruit Encyclopedia. Kung matatandaan nyo, dalawang karakter nga lang sa One Piece ang confirm lang na nakabasa ng Devil Fruit Encyclopedia. At yun nga sila Sanji, kung saan niya nalaman yung patungkol sa Invisible Devil Fruit, at si Blackbeard, kung saan dito naman niya nalaman yung patungkol sa Dark Fruit. Kaya alam niya yung itsura nito. So paano nagkaroon ng access si Sanji sa Devil Fruit Encyclopedia? Dahil nga yan sa tatay niyang scientist na si Vinsmoke Judge. At gaya nga ng sabi ko kanina, dating magkasama itong si Vinsmoke Judge at si Dr. Vegapunk sa mga scientific searches nila. So as a scientist, very possible na may Devil Fruit Encyclopedia ring hawak itong si Dr. Vegapunk. Baka nga siya pa nga yung gumawa nito 'di ba? At pwedeng sa kanya nakuha ni Blackbeard itong Devil Fruit Encyclopedia na to. Kaya niya nalaman yung patungkol sa Dark Fruit or sa Yami Yami no Mi. So nakita nyo yung koneksyon ni Blackbeard kay Dr. Vegapunk? Bali sa paghahanap ko pa nga ng ebidensya na pwedeng kumonekta kila Dr. Vegapunk at Blackbeard, napag-alaman ko nga na parang pwedeng magkapareha yung kwento nila sa kwento ni Dr. Frankenstein, kung saan pinag-eksperimentohan nga ni Dr. Frankenstein yung patay na. At nung nabuhay nga yung patay na pinag-eksperimentohan niya, iniwan niya lang to. So gaya ni Dr. Vegapunk at Blackbeard na pwedeng nung time na matapos niya nang i-modify si Blackbeard, iniwan niya na to. Pero ang hindi nga alam ni Dr. Vegapunk, kinupkop siya ni Whitebeard at lumaki ng sakim sa kapangyarihan itong si Blackbeard. So to sum up sa ating theory, yung balak ng ipalit ng SSG o ni Dr. Vegapunk sa mga warlords may koneksyon sa mga artificial devil fruits at sa mga genetic cloning. At kaya naman nagkaroon ng dalawang devil fruit itong si Blackbeard dahil sa nung bata pa siya minodify siya ni Dr. Vegapunk sa Karakuri Island. And that explains kung bakit hindi siya natutulog at hindi normal yung katawan niya. And that's it. Yan na nga yung theory natin patungkol sa kung ano nga ba yung ipapalit ni Dr. Vegapunk sa mga Shichibukai. At sa kung paano nga ba nakakuha ng dalawang devil fruit itong si Blackbeard. So kung sakaling na-enjoy nyo tong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel.